Kawasaki Ninja 650. Alam naman natin lahat na pag nakarinig tayo ng sports bike, karamihan sa mga Pilipino sa maisip agad nila yung mga Ninja. Yan, sports bike yan. Kawasaki Ninja 400. Actually, yung 400 yung medyo mas pinakasikat. Pero, what we have here is the Kawasaki Ninja 650. 649cc, 4-stroke, liquid-cooled, parallel twin engine. That makes, ito, yung horsepower niya, 68.3 HP with 65.7 Nm of torque. This Kawasaki Ninja 650 is a 2019 model. Ang price nito way back is around 380,000 peso. This 2022, napakasulit na bilhin ng Ninja 650 at the price range of 435,000 peso. Meron tong Nissin caliper, yan, front and rear, dual disc brake sa harap with ABS, 120 by 17, so 17 inch yung mags niya sa harap. Tapos sa rear, meron siyang napakakapal na 160. Yan, 160 yan, by 17 din. Meron siyang Dunlop na Sports Max tires, front and rear yon, from Casa. With yan, Nissin calipers, front and rear, dual ABS of course. Sa middleweight na category ng mga sports bike, si Kawasaki Ninja 650 is isa sa pinakasulit dahil dyan sa parallel twin niya. Isa pa sa magagandang features nito, integrated yung kanyang corner lights, so hindi mo na kailangan itago or palitan. Yung kanyang upuan, ito, sumakay yung asawa ko, relax naman yung position niya, hindi naman super nakadukdok tulad ng mga ibang sports bike kasi nga sports touring siya. Malambot din, actually malambot pa to kaysa doon sa Duke 390. Yan, malapad naman din yung upuan. Sa driver, super lambot, malambot pa kaysa doon sa Duke 390. Yun, sure na sure ako din. Napaka-relax ng upuan. Yan, napaka-sporty din naman yung look niya. Sports bike na sports bike. Pero yung riding position mo mataas yung kamay. Kaya naka-relax ka rin dahil hindi siya naka triple tree na hindi siya naka clip-ons. Yan mataas kasi siya. Yung mga naka clip-ons kasi nandito yun. So pwede mo siyang i-adjust, adjustable naman siya, sabi ng may-ari. Yan, so pwede mong ibaba kung gusto mo. Pero from stock Casa, this is a 2019 model. So sa 2019 model, yan yung napaka-relax. Hindi matanggal sa isip ko kasi habang nagda-drive ako, nandun yung speed niya, nandun yung power niya. Pero hindi nawawala yung relax na pakiramdam mo. Actually napakasulit ni Ninja 650. Kasi compared do sa R7 na 600k, tapos pareho lang parallel twin, pareho lang na ibibigay na power, napakalayo ng price niya. Komportable mo ay mga 5'11". Yung paa ko saktong sakto dito, doon sa shape niya na napaka-sexy. So napaka-komportable nung upo ko. And of course, tignan natin yung dash. Ayan, so basic lang naman siya na sports bike. Ito yung ilaw niya. Pag mag high beam ka, flasher, busina. Ayan, dito kill switch tsaka starter lang. So ayan yung dash niya. Ang makikita mo lang is yung tachometer. Ayan, buksan natin. Ayan, digital naman siya na may kasamang analog. So meron siyang ABS, check engine. Ito yung gear indicator. Nandito yung gear indicator. Meron din dito night time. Yan yung RPM, speedometer, kilometer. So pagka nakasindi siya, ayan yung ilaw. So basic lang naman yung ilaw niya, which is good kasi madaling i-maintain. Ayan yung ilaw pagka naka-flasher. And yung sa likod, ayan. Though naka tail tie din na to, pero stock pa rin tong ginamit. Ayan.
Ganda. Naka SC project nga pala. So cut lang to, nakaputol, tapos may resonator. So sound check natin, syempre. Yan, start natin ulit para maganda. You know. Yan yung idle nya, idle ng Ninja 650 with parallel twin. Hindi ganun kaganda yung audio ng camera natin, pero sa personal napakaganda ng tunog niya. Buong buo naman. Tara, first ride natin itong Kawasaki Ninja 650. Excited na ako. Ay, sakay ka, try mo. Hindi, yung upo lang. Hindi naman natin papa-under rin. Kasi ako dyan, kunti na lang matutumba na. Yun no, komportable. Ay! Pwede. Ano? Kasya naman. Hindi ka nahirapan. Hindi naman. Abili na. Ako din. Thank you, thank you. Tanong kung pwede ba from like naka-NMAX ka, yung mga lower CC na mga motor, naka GSXR 150 ka, naka Yamaha R15 ka, tapos gusto mo tumalun sa big bike and gusto mo si Kawasaki Ninja, kasi actually totoo naman karamihan sa mga nagmo-motor Kawasaki Ninja talaga yung gusto. Isa na ako sa mga yun. So yes, pwede siya as from lower CC jump ka to big bike, Kawasaki Ninja 650 na agad. Tulad nung ginawa nung owner nito na naka 150cc experience doon, tapos nagkawa sa akin Ninja 650 na agad. Bakit pwede?
Pangalawang dahilan, yes, 650cc siya, matatakot ka, pero hindi siya nakakatakot kasi napaka-relax riding position. Comfortable ka as a rider. And siyempre, nandun na rin naman yung control mo from previous riding experience. Hindi mo naman kailangan biglayin agad. First impression ko agad dito sa Kawasaki Ninja 650 is napaka-relax niya. Kasi yung foot peg mo, yung paa mo, straight na straight siya, para ka lang nakaupo sa upuan. Pangalawa, para kang bumili ng dalawang motor. Bakit? Kasi yung relax position mo, yung foot mo diretso, yung kamay mo nakataas siya, para kang naka-handlebar. Hindi man siya kasi naka-clip-ons na katulad nung, for example, 150cc lang na R15, naka-clip-ons siya. So talagang sports bike na sports bike. Ito sports touring kasi, kaya medyo nakataas yung handlebar niya, nakaangat. So napaka-relax ng riding position mo, napaka-upright. Bakit sinasabi ko na dalawa yung experience na mabibili mo by buying the Ninja 650? Pangalawa kasi is yung sports bike. Pagka gusto mo na kasi pagbigyan, pagka gusto mo na yung power yung sports, nandun siya, pwede kang magtakbo, pwede kang humataw na hindi katulad sa naked bike ng Duke 390 na pag humataw ka, kahit mag-tuck-in ka, yung hangin kasi and yung feel niya, iba kasi yung pagkaka-compress ng mga sports bike sa compression ratio ng engine. So yes, para kang bumili ng isang sports bike na meron capability ng relaxing position ng naked bikes. Kaya nasasabi ko na para kang bumili na ng dalawang motor. And napakasulit nun. Isa sa mga pinakamalaking factor pa bakit napakalaki ng consideration ko kung mag-upgrade ako from 400cc to Ninja 650 or from small bikes to Ninja 650 is yung price range niya. Napakasulit kasi from 435,000 compared sa mga competitor niya na middleweight na sports bike is Yamaha R7 which is 600,000 peso. Though if you prefer yung medyo lower na CC, meron kasing option na mag Honda CBR 500R ka, that is 360,000 or 368,000 peso. Medyo mas mura yun, pero 500cc lang siya. And parang more on kasi doon siya sa beginner sports bike ni Honda eh. Compare ko siya doon sa CBR 500R and sa R7 kasi pareho ka lang na makukuha. Pareho lang siyang parallel twin. Sa Honda, bababa pa yung horsepower mo, bababa pa yung power mo, which ma-outgrow mo and mag-upgrade at mag-upgrade ka din. Si R7, same lang ang makukuha mo kay Ninja 650. Nasa ganun din lang natakbo. So, napakamahal niya for 600k. Napakalaking bagay ng 600k. Wala ka naman makukuha. Pareho lang siyang parallel twin. Pareho lang yung spec sheet niya almost. Kung may madi-differentiate man, napaka-minimal lang. Hindi naman ganun kalaki yung difference para dumoble yung price ng bike. And sa 600k, of course, kung mahilig ka na rin sa mga sports bike and sa speed, 'di ba? Mag-inline 4 ka na. Or pwede ka na nga mag second hand na Ducati.
namin kung ipa-review din yung motor nila. Alagaan ko na mabuti, huwag kayong mag-alala. So this is the Kawasaki Ninja 650 first impression ride. Yun, syempre hindi mawawala sa pagmumotor natin yung breakfast ride. Syempre, maliban doon sa enjoyment natin ng pagmumotor and yung enjoyment natin na kasama yung mga kaibigan natin, syempre pupunta tayo sa mga magaganda at mga masasarap na kainan. So, this is Casa Marcela. So, Casa Marcela, nag-o-offer siya ng breakfast buffet. So, you can avail it at 279, I think, plus service charge lang naman na magkano. Napakasulit kasi napakasarap ng food nila. Actually, nakilala namin si Casa Marcela, nag-date kami. Napaka-private ng lugar. Mapipil mo yung ambience, napaka-relaxing. And yung food, kaya lagi kong dinadala yung family ko and nire-refer sa mga friends ko. And dinadala rin yung mga friends ko. Kasi, yung food nila, yung quality, para kang kumakain sa mga top-end na restaurant or hotels. So, napakasulit nung ibabayad. So, kung gusto nyong itry, yan. So, located siya sa Friendship Highway, yung kanto ng Rustica, and search nyo na lang yung Facebook page niya. Pwede nyo rin akong message, i-refer ko kayo sa kanila or ibibigay ko yung page nila. Pwede kayong pumunta dito anytime sa Casa Marcela. I recommend yung dinner kasi napaka-romantic ng lugar kung may special someone kayo.